Hello! Ako nga pala si Senpai Kit. And share ko lang sa inyo yung journey ko kung paano tayo nawalan ng pag-asa at ngayon ay trying to get back ulit. Kung kaya pa. Gusto ko sanang i-share sa inyo yung journey na gusto kong tahakin ulit. Gusto ko kasing bumalik sa pagiging atleta. Kaso, ang daming problema. After so many years na tumigil ako sa pagiging atleta, ngayon ko pa ba talaga may isipang bumalik? Kaya ko pa kayang maging atleta sa edad ko ngayon? At saka sa tagal ng itinigil ko na sa pagiging atleta? Kasi ang last time na naalala ko na nag-compete ako is somewhere around 2015. And right now, 2026 na. Napakarami na nangyari. 35 na ako ngayon. Meron na akong anak, meron na akong asawa. At nagsusumikap para maging stable ang buhay, di ba? May negosyo na rin tayo na pinapatakbo. At nandiyan na rin yung mga challenges ng pagiging pamilyado. Kaya ko pa kaya? Meron ba kayong kilalang mga atleta na nasa physical sports na 35 years old na, tas doon pa lang magta-try na mag-improve at magtuloy-tuloy na lumaki yung kanilang career pagdating sa, o mag-grow yung kanilang career pagdating sa, especially martial arts. Although, hindi naman contact sports yung sasalian ko. It's forms, kata. Kata sa karate. Grabe no, napapaisip ako. Kaya ba ng 35 years old gawin yung mga yun? Kaya ko bang bumalik sa training? Kaya ko bang at least mag-survive sa training? Ang hirap, no, isipin at nakakatakot. Especially yung mga active ngayon dito sa Pilipinas. Mga bata, 20 plus years old. Saan mo huhugutin ang lakas ng katawan mo para gawin ang mga challenges na kakaharapin mo kapag ginusto mo ulit maging atleta? Papaisip talaga ako dun. Nagsimula ako magkarate, 2003 yun. First year high school. At syempre, dito yan sa Alfonso Karate Do Budo Renmei, sa lugar namin. Doon ko nakilala Sensei Joel. Hello, Sensei Joel. Siya nagturo sa amin magkarate mula umpisa hanggang sa matapos na lahat ng buong karir ko. Basically, nag-start ako ng training lang hanggang sa umabot ako sa time na naging active na sa mga events and tournaments. Noon yun, 2011, 12, 13, 2010. Pero natapos din yung career ko noong 2014. Teka. Bago ko tapusin yung career ko pala, I think, nag-peak yung career ko noong 2012, 13, and 14. 2012, nakapasok tayo sa national team as Team B, silver medalist ng National Games. Pagkatapos, nagtuloy-tuloy lang tayo sa training, sali-sali lang tayo sa event. However, unfortunately, wala kasing financial assistance sa pagiging national team kung Team B ka lamang or silver medalist ka lang. Siguro kung gold medalist yan, may support yan. At least nung panahon na yon. Hindi ko lang alam ngayon kung meron o wala. And then, nung first time ko na naglaro ako ng outside of the country, 2014 sa Singapore, APSKF yun. And during that time, na-realize ko na grabe ang gastos. And kung gusto kong ituloy-tuloy na gawin to, kailangan ko makagawa ng paraan para kumita ng pera. And doon ko naisip na, what if magnegosyo ako? Mag-business ako ng 2014. Para yun na rin yung gagamitin kong pang sustento doon sa mga tournaments, sa mga events. Para mag-grow ko yung career ko sa pagiging karateka. However, ang nangyari mga pare ko, something else happened. Kinain ako ng business. Ang hirap pala magnegosyo. Hindi pala porke nagtayo ka na ng negosyo, kikita na to kaagad at masusustento ka na nito yung lifestyle mo o yung gusto mong gawin o gusto mong mangyari sa buhay mo. Like, gusto kong magkaroon ng pondo para sa karate and it ended up na kinain na ako ng negosyo. Hanggang sa nawala at na-distansya na ako sa pagiging atleta ko at hindi ko na-expect na grabe mababaon ko pala sa limot yung buong buhay ko na araw-araw ako halos nag-training dati. Nung nagka-negosyo ako, napunta ako sa business tas hindi na ako nakapag-karate ulit. Grabe, sobrang heartbreaking nung na-realize ko yun nung nakaraan. Pero fast forward, after 12 years of doing business, ang maganda is ngayon may sarili na akong gym. Nakapagtayo ako ng sarili kong
gym. Pero hindi ko na nagagamit. Lumipas nga yung halos 9 months nang hindi ko nagagamit yung gym for myself. Simula kasi nung nag-business ako, paunti-unti na lang, pasundot-sundot na lang yung pagta-training ko. Grabe, sobrang laki ng nawalang opportunity sa akin. Nakakapanghinayang, nakakapanlambot ng puso. Pero ngayon, luckily, nakabalik na ako sa pagtuturo noong February 2026. Assist lang muna. Kailangan ko rin kasing maalala lahat ng mga ginagawa. Basically, muscle memory is okay, pero iba pa rin yung mga techniques minsan o mga rules. Babago yan at nag-evolve. And medyo napag-iwanan tayo. Kaya, nag-recover muna tayo ng mga basics. Inalam natin kung ano yung mga pagkukulang, yung mga differences. At ngayon nakakapagturo na. And luckily, naisali natin yung mga bata doon sa Batangas Open 2026. Ito lang yan. And on that event, something sparked in me. May naalala ko. Tinanong ko yung sarili ko, ano ba yung isang bagay na pagsisisihan ko kapag hindi ko ginawa ngayon? Na kapag pinalampas ko ngayon, wala nang mangyayari sa akin in the future. Hindi ko na alam kung magagawa ko pa at malamang ay pagsisisihan ko na hindi ko ginawa at pinabayaan ko sarili ko. And I realized na ang bagay na yon is about reaching the full potential ng katawan na meron ako. Siyempre, bilang atleta, di ba? Kaya doon na buhay ulit sa isip ko, what if kaya? Sa edad kong 35 years old, pamilyado at masyado nang busy, total na sistema na natin yung business natin, baka pwede akong bumalik sa pagiging atleta. Kaso ang tanda ko na. Nung ako yung nasa 22 years old, 23 years old, ang tingin ko sa mga 30 plus, ang tatanda na. So, kaya nag-decide ako. Magte-training tayo. Ginamit ko na rin dahilan na pwede kong maging inspiration. Gamitin tong pagkakataon na to para maging inspiration ako sa mga bata, sa mga bagong estudyante ko sa AKKR Tagaytay. At yun, dahil doon sa event na yun, dahil sa tournament na yun, nabuhay ang dugo ko talaga. Like, gusto ko nang bumalik sa pagiging atleta. Nag-research ako, tumingin ako ng mga players. Sino pa ba yung mga players na 40 years old na ay nasa peak performance pa rin sila. At marami pala talaga. Kaya pa rin pala. Marami akong mga disadvantages, like mas mabagal na ngayon yung recovery ko, for sure. Pero, marami pa rin tayong kayang gawin ngayon. Hindi katulad dati na ang training ko is mostly about endurance, about repetition, about technicalities. Ngayon, we can also train na rin with strength and conditioning, with power. Kaya natin magbayad ng coach, kaya natin bumili ng mga supplements, kaya natin mag-training araw-araw, kahit ilang oras pa yan, nang hindi tayo nauubusan ng panggastos. So, grabe, sobrang laki din ng advantage ko ngayon, pero it's quite late, no? Pero ganun talaga ang buhay. Hindi naman lahat nabibigyan ng pagkakataon para gawin mo yung gusto mo agad sa oras na gusto mo yun. Siguro ito na yung time that I can do it na. Pero ayun nga. Grabe, lagi nandun sa isip ko, no? Ang tanda mo na. Tanda mo na, Senpai Kit. 35 years old ka na. Lalaban ka sa mga 22 years old. Lalaban ka sa mga 25 years old na batak sa training kasi fully supported ng parents. Dami silang panggastos. Kayang-kaya nilang mag-tournament kahit saan. Well, hindi ko na pwedeng ipukpok sa sarili ko yan na I have lost the opportunity to do that. Kasi wala naman din ako talagang kakayanan suportahan ng sarili ko nung mga panahon na yun. Pero this time, with the support of my family, and of course, yung business na na-establish na natin for over a decade, baka pwede na. Baka pwede natin itry. Kahit for the next 5 years. Maging inspiration tayo sa mga bata. Hindi ko naman pinapangarap na maging world champion. Imposible yan. Pero gusto kong makita yung maximum potential ng katawan ko. Ano ang kaya kong gawin? Ano ang kaya kong i-exert? At ano yung pwede kong gawin para hindi ko pagsisihan sa huli na hindi ko to ginawa? Yun yung isang bagay na tingin ko dapat kong pagtuunan ng pansin. Hindi yung medals, hindi yung events, hindi yung mararating ko kung saan man, kundi yung mararating ng physical kong katawan. Na alam ko at masasabi ko sa sarili ko by the end of my life na I did my best. I did my best. Hindi ko sinayang tong katawang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya I'm so excited. So, ngayon, may tournament sa July 4. That's 2 weeks na lang from today. And sasali tayo doon.